Mga kababayan, filing na po ng candidacy. It's ongoing. Hindi po ba tayo natuto sa ating mga inuluklok? Wala po ba tayong leksyon na tumatak sa ating isipan sa pagluklok na mga kandidatong sikat, mga kandidatong popular, mga kandidatong mapera, mga kandidatong may pang-ayuda at bumibili ng mga boto? So, kumusta na yung mga ibinoto po nating mga trapo, mga ibinoto nating namimili ng boto? Do you think meron bang pagbabago sa ating buhay? Gumaan ba ang ating buhay? Guminhawa ba ang kabuhayan ng mga Pilipino? Di po ba wala? Zero! Wala po nangyari. Sa atin po mga iniluklok na mga trapo, wala po silang ibinigay na kaginhawaan. Sila po ang nakinabang, sila po ang yumaman, sila ang nabusog mula po sa ating pera, ang pera ng bayan. Mag-i-election na naman sa May 2025. Sana naman. Magising na po tayo. Actually, marami na pong beses, marami na pong mga eleksyon ang dumaan. Lagi po natin sinasabi to. Magising, magbago na tayo, maging wise at smarte sa pagpili ng mga kandidato. Pero wala. Hindi pa rin po nagbabago. Matigas din ang ulo ni Juan de la Cruz. Hindi po siya nag-iisip. Patuloy pa rin po tayo sa pagboto ng mga taong mapagbalat kayo, mga taong mapagkunwari, matulungin sa kapwa. Lalo na po pag malapit ng eleksyon. Ganyan po ang estilo ng mga trapo. Saka lang po sila magmamadali. Saka lang po sila aaktong parang matulungin sa kapwa kung malapit na po ang eleksyon. Kaya expect po natin na marami po dyan ang magga-grandstanding, marami po dyan ang magpapa-video na tumutulong sa kapwa. Marami po dyan yung mga paepal. Meron na nga pong dumidikit sa pamilya Yulo para lang palabasin na siya ay matulungin, na siya ay concern. At iba-iba pong mga pautot na mga traditional politicians po natin. Yung po namang mga artista, of course, dahil po sikat po sila. Tayo nga pong mga Pilipino, napakadali po nating mauto, lalo na po pag artista ang pinag-uusapan. So, ang mga basehan po natin, yung mga sikat, yung mga mapera, may pang-ayuda, yan po. Popularity. Hindi po natin iniisip kung may kakayahan ba itong tao na ito. Kaya ba ng taong itong magpanday ng mga batas, magagaling na batas, para sa ikaunlad ng ating bayan? Basta sikat lang po sila, may pang-ayuda, 500 piso, sa mga malalaki pong kandidato, I think, may umaabot po ng 4,000 per head. Okay ang bigayan. Mga kababayan, hindi na po tayo natuto. Hindi po tayo nag-iisip. Maraming beses na po, maraming mga eleksyon na po ang nakalipas. Lagi po natin pinag-uusapan ang pagboto ng tama, ang pagpili ng tama. Pero still, mas marami pa rin po yung mga Pilipino na bumuboto po ng mga walang kwentang kandidato. Diretsahan po tayo. Yan po ang sitwasyon sa ating bansa. Hindi po natin ginagamit ang ating yutak sa panahon po ng eleksyon.
Kaya nakikita po natin ang mga klase po ng mga politiko na umuupo para manilbihan kuno ay ang mga politiko, mga traditional politicians na ang alam lang po ay ang magpayaman, mangurakot. Napakasaklap po ngayon dahil po sa ito nga, family incorporated na estilo ng mga mga kandidato or I mean mga politiko. Pasa-pasa po sila sa kanilang pwesto. Matapos sila sa GOB, lilipat sa pagka-mayor, ipapasa sa anak o kaya sa asawa. Yung tatay, mayor, yung nanay, governor, yung anak, congressman. Napakarami po mga Pilipino, napakalaki po ng population po natin. And mangilan-ngilan lang na mga pamilya ang nandyan na tumatakbo. And sila pa rin ang sinusuportahan po natin. Kagaya po sa Senado, doble-doble na po. Magkakamag-anak ang mga nauupo sa Senado. Cayetano, Revilla, dami. Duterte, kahit sa Duterte, may vice president, may mayor, may congressman. Political dynasty. Hindi maganda. Hindi po maganda mga kababayan. Kailangan po natin talagang i-educate ang ating mga kababayan. At sana naman makinig. Buksan ang mga tenga, mga kababayan ko. Lagi po tayong nagre-reklamo na napakahirap ng buhay. Lagi po tayong nagdadaing, walang trabaho, walang perang pambili ng bigas, etc., etc., walang pambili ng gamot, walang pang-dialysis. Pero, patuloy pa rin po tayo sa pagboto ng mga politikong kurakot, mga traditional politicians. Tignan niyo po ang kanilang bahay, mga mansyon. Pero tayo po, hanggang patuyo-tuyo lang, hanggang ano lang po tayo, hanggang mantika, bagoong at suka. Ang ulam natin, yun lang. Pero yung iniluklok po natin na buhaya, ayun. Napakaganda po ng buhay. Nakatira sa mansion. Mga kababayan ko, magising po tayo. Baguhin na po natin ang ating estilo, ang ating mga basihan sa pagpili ng mga kandidato. Di nagbabago ang ating bansa. Lubog pa rin po tayo sa utang. Well, niluklok po natin yung isang klase ng leader na walang pakialam kundi mangutang ng mangutang ng mangutang. At ngayon nga, trillion na, 15 trillion ba or 14 yung latest? Napakahirap ng ating kalagayan dahil hindi po tayo maingat sa pagpili ng mga kandidato. You know mga kababayan, every vote is sacred. Dapat po, gamitin po natin ang ating kapangyarihan sa pagboto sa tama. Ang dating po kasi sa iba, worth 500 pesos lang kanilang boto. Okay na. Dapat wag po. Please lang, gamitin po natin ang ating votes wisely. Dahil ito po ang dahilan kung bakit meron po tayong mga politikong pulpolitiko. Nagets po nyo ba yun? Ito po ang dahilan kung meron po tayong mga politikong pulpolitiko. Mga politikong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi po natin nararamdaman ang kaginhawaan dahil sila po ang yumayaman. Napakaganda po ng kanilang buhay. Magagarang sasakyan, yung kanilang sinahod after ng kanilang paninilbihan, biglang lumobo dahil nga po sa korupsyon. Ang hirap pong ituwid. Ang hirap pong pagsabihan ang ating mga majority of our kababayans dahil matitigas ang ulo. May napabalita lang na andyan si congressman, magbibigay daw ng 1,000 kada tao. Nako,
takbo na po yung mga tao. Takbo na, pila na, at pagdating ng eleksyon, iboboto po nila yung nagbigay ng 1,000. Nga kababayan, sabihin na natin, okay, naghihirap tayo at kailangan natin 1,000. Huwag po kayong matakot, kunin nyo. Pero, mag-isip naman kayo. Hindi ibig sabihin, pag kinuha nyo yung pera, iboboto nyo na yung tao na yan na nagbigay. Hindi po, huwag po kayong matakot. Hindi nila matrace. Hindi nila masabi kung ibinoto mo o hindi. Yan ang katotohanan. Pwede po nilang makita na sa isang barangay ay mababa ang kanilang votes. Pero, hindi po nila mapinpoint. Kung ikaw ay hindi bumoto sa kanila o bumoto ka, hindi po nila masabi yon. Kaya kunin nyo ang mga pinagbibigay dahil kukurakutin din nila yan. Babawi din sila pag sila nakaupo na. Kaya mga kababayan, sa mga namimili po ng mga boto, okay, kunin po ninyo. At huwag iboto. This coming election, iboto po natin ang mga bago at alam po nating may magandang halimbawa sa bayan at madla. Iboto po natin ang mga bago at magandang ehemplo sa lahat. Huwag po natin iboto yung mga bumibili ng votes, yung mga nagpapaayuda, huwag po. Pakitang tao lang po yan, ginagawa lang po nila yan, nagbibigay ng ayuda dahil palapit na ang eleksyon. Please lang mga kababayan, putulin na po natin ito. Itong kulturang ito dahil hindi maganda. Dapat ang pinipili, kagaya po sa ibang bansa, dapat ang niluluklok ay yung mga taong mayangking talino, makabayan at makatao, merong kakayahang tumulong sa mga tao. Hindi po yung mga taong sikat lang, mga taong popular dahil artista, mga taong may pera, pero pag-usapan natin ang kakayahan, wala po siyang alam sa kanyang trabaho, let's say, trabaho sa Kongreso, lalong-lalo na sa Senado. Dapat maingat po tayo sa pagpili. Huwag po tayo magpadala sa 500 pesos hanggang 4,000. Maawa po tayo sa ating bayan. Tigilan na po natin ang pagboto sa mga walang kwentang politiko. Huwag po nating iboto yung mga artista, huwag po nating iboto yung mga namimigay ng pera, huwag po natin iboto ang mga miyembro po ng political dynasty dahil ginawa na po nilang negosyo ang kanilang posisyon sa gobyerno. Kaya please lang, mga kababayan, it's about time. Para po magbago po ang ating bayan, kailangan po nating iluklok ang mga bagong kandidato at mga galing na kandidato na may pagmamahal sa bayan. Ito lang po muna ngayon mga kababayan ko. Sa mga new subscribers ko po, marami pong salamat. Sa mga followers and subscribers po natin, marami pong salamat. Sana po i-share nyo ang aking video and subscribe po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa atin pong maliit na channel. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mag-iingat po tayo lagi. Marami pong salamat.